Ang pagsisisi ng Hanoi ay ang bagong yugto ng turismo. Nasa Vietnam na ang atensyon. Isang malaking bulto ng mga taga-Timog Korea ang dumarating. Ngunit tumanggi na ang Vietnam na tanggapin sila. Huli na, ano ang nawala sa atin? Sa tagsibol ng 2025, isang kawani ng opisina ng turismo ng Vietnam, si Tran Hu Kien, ay nakahawak sa kanyang ulo sa kanyang mesa. Sa harap niya ay may mga tumpok ng mga ulat na nagmumula sa mga lokal na sangay at maging sa embahada ng South Korea. Nakasulat doon ang isang katotohanang hindi niya kailanman naisip. Ang tila nagbabagong buhay na Korean tourism boom sa Vietnam, ano ang tunay na nangyayari sa likod nito? At saang pagsisisi humantong ang kawaning ito ng pamahalaan ng Vietnam? Sa pagkakataong ito, sisilipin natin ang ugat ng problemang ito mula sa pananaw ni Director Tran Hu Kien. Noong tagsibol ng 2024, isang masayang aura ang sumasayaw sa mga tanggapan ng turismo sa Hanoi. Si Tran Hu Kien, na naglilingkod bilang direktor ng seksyon ng patakaran sa turismo, ay nasa napakagandang kalagayan mula pa nang magsimula ang araw. Ang mga dokumento sa kanyang kamay ay puno ng mga numerong ipinagmamalaki. Ang bilang ng mga Koreanong turista na bumisita sa Vietnam noong 2000 and 2004 taas ay biglang tumaas mula 3.6 milyon noong nakaraang taon patungo sa 4.57 milyon. Isang kapansin-pansing pagtaas na 2,007%. Direktor, isang kahangahangang tagumpay. Lumapit ang kanyang tauhan, si Lin, na may dalang kape. Masasabi nating pumasok na sa isang bagong yugto ang patakaran ng turismo ng ating bansa. Makakalaya na tayo sa matagal na pagkaasa sa isang bansa. Sa loob ng maraming taon, ang mga banyagang biyahe ng mga Koreano ay tradisyonal na nakatuon sa kanilang kalapit na bansa. Ngunit nakita ni Director Kien ang pagkalat ng Vietnam bilang isang bagong pagpipilian bilang napakahalaga para sa diversifikasyon ng turismo. Ang papalapit na katotohanan. Sa social media, malinaw ang pagiging popular ng pagbiyahe sa Vietnam. Puno ng mga post tulad ng nakakasawa na ang karaniwang biyahe at mas sulit ang Vietnam. Ang mga tanawin ng Vietnam na angkop sa Instagram ay mabilis na nagkalat sa mga kabataan at ang katayuan ng Vietnam bilang bagong destinasyon ng pagbiyahe ay nagiging matibay. Si Director Kien ay nananabik para sa kanyang susunod na proyekto, pagpapatibay ng kooperasyong pangturismo sa South Korea at karagdagang negosasyon para sa direktang flight. Maraming dapat gawin. Sikapin nating malampasan ang 5 milyon sa susunod na taon, deklarasyon niya, at nag-ulit naman ang kanyang mga tauhan. Wala pang ideya si Director Kien sa panahong iyon. Kung gaano kalaking problema ang nangyayari sa likod ng mga numerong kanilang ikinatutuwa. At darating sa kanya ang problemang iyon sa takdang panahon. Sa labas ng bintana ng opisina, ang tanawin ng Hanoi ay tila normal at payapa. Ngunit sa South Korea, ang galit at pagkadismaya sa mga Koreanong turista ay tahimik ngunit tiyak na nag-iipon. Isang Lunes ng Pebrero 2025, isang opisyal na dokumento ang dumating sa email box ni Director Kien. Ang nagpadala, ang Embahada ng South Korea sa Vietnam. Ang paksa, pakiusap para sa agarang konsultasyon tungkol sa mga Koreanong turista. Inakala ni Director Kien, marahil ay isang bagong panukala para sa promosyon ng turismo. Nagpasya siyang bumisita sa embahada pagkalipas ng 3 araw. Inakala niya na ang panig ng South Korea ay naghahanap ng karagdagang kooperasyon dahil sa magandang bilang ng mga turista. Nagpunta siya sa embahada nang may magaan na hakbang. Ngunit ang naghihintay sa kanya, sa silid ng pagpupulong ay isang eksenang ganap na iba sa kanyang inaasahan. Ang 3 kinatawan ng Embahada ng South Korea ang atasin ng kultura, ang pinuno ng seksyon ng konsulado, at ang kinatawan ng Korean Tourism Organization ay nakaupo na may matitigas na mukha. Salamat sa pagpunta, Director Kien. Bati ng atasin ng kultura, si Mr. Kim, sa malamig na tono. Puntahan na natin agad ang ugat ng usapin. Naglagay si Mr. Kim ng isang litrato sa mesa, isang berdeng baseball cap na may malaking nakasulat na Ingles tungkol sa paggunita sa pakikilahok sa digmaan sa Vietnam. Isang Koreanong turista na nakasuot ng sombrerong ito,
ang tinanggihan ng pagpasok sa paliparan ng TP Ho Chi Minh noong nakaraang linggo. Pagkatapos parusahan ng multa na labang tapak 3,000 iga, ang tumpok ngelo. Nawala ng salita si Director Kien. Alam mo ba na milyon-milyong buhay ang nawala sa digmaan sa Vietnam? Nagpatuloy si Mr. Kim. Nagpadala ang militar ng South Korea ng halos 320,000 sundalo, ngunit maraming ulat ng pinsala sa mga sibilyan sa panahon ng digmaan. Mayroon pa ring mga nayon na tumatanggi sa pagpasok ng mga Koreano hanggang ngayon. Nagpatuloy si Mr. Kim. Ang isang tao na galing sa bansang iyon ay pumasok sa Vietnam na may suot na sombrero na may nakasulat na Bayani ni Digmaang Vietnam-Korea. Nauunawaan mo ba kung gaano ito kawalang sensitibo? Nagbukas ang kinatawan ng Tourism Organization ng isa pang dokumento. Director Kian, sa totoo lang, ito ay simula pa lamang ng problema. Sunod-sunod na inilatag sa mesa ang mga litrato at ulat, graffiti na Korean hangul sa pader ng Imperial Citadel sa Hanoi, isang World Heritage Site. Mga babala na Korean lamang sa mga templo sa Danang, tumpok ng basura sa mga beach ng Phu Quoc, at isang signboard sa isang restaurant na may nakasulat na walang Koreano. Ito ay ilan lamang sa mga kasong naiulat sa nakalipas na 6 na buwan. Sinalubong namin ng buong puso ang mga Koreanong turista. Ngunit sa parehong oras, nahaharap kami sa ganito karaming problema. Ang mga salita ni Mr. Kim ay matindi. Hinihiling namin ang kooperasyon ng pamahalaan ng Vietnam. Kung magpapatuloy ito, lalala lamang ang relasyon ng dalawang bansa. Sa wakas ay nagsalita si Director Kien. Humihingi ako ng paumanhin, wala akong kamalay-malay na nangyayari ang mga problemang ito. Kaya nga ipinatawag ka namin ngayon. Pinahahalagahan namin ang aming pagkakaibigan sa Korea. Ngunit hindi namin matatanggap ang pagyurak sa aming kultura at dignidad. Tumagal ng 2 oras ang pulong. Nang lumabas si Director Kian sa embahada, hawak niya ang isang makapal na file ng ulat na ibinigay ng panig ng South Korea. Pumasok siya sa taxi at huminga ng malalim. Ano ang nangyayari? Sa kanyang isip, umuulit ang salita ni Mr. Kim, ito ay simula pa lamang ng problema. Ivy. Pagsisiyasat sa lalim. Pagbalik sa opisina, agad na bumuo si Director Kian ng isang emergency team. Kasama si Lin. Lumipad sila sa Vietnam kinabukasan. Dumating sila sa isang maalinsangang hapon noong unang bahagi ng Marso. Sinalubong sila ng lokal na tour guide na si Tam. Tam, prangka kong itatanong, ano ang tingin ng mga lokal sa mga Koreanong turista? Nag-atubili si Tam bago nagsalita. Magsasabi ako ng totoo. Sa simula, tinatanggap namin sila. Ngunit marami na ngayon ang may magkahalong damdamin. Nagdadala sila ng pera, ngunit ang kanilang manners. Hindi niya tinuloy ang salita. Ang kanyang ekspresyon ang nagsabi ng lahat. Kinabukasan, binisita ng survey team ang Imperial Citadel sa Hanoi. Sa mga pader ng makasaysayang gusali, maraming hangul na nakaukit, mensahe ng pag-ibig, pangalan, at mga souvenir graffiti ang sumisira sa mga pader na may daan-daang taong kasaysayan. Ang pag-aayos ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dong sa bawat lugar, paliwanag ni Mr. Pham, ang tagapamahala. Ngunit inaayos namin, at lilitaw muli ang bagong graffiti. Mayroon ding ibang turista, ngunit ang Korean graffiti ang pinakamarami. Hapon, sa isang templo sa Danang, isang signboard ang nakatayo sa pasukan na may nakasulat na pakiusap, huwag maingay sa Korean lamang. Bumuntong hininga ang monghe. Kapag dumating ang mga grupong Korean tour, nag-iingay sila, nagtutulakan para kumuha ng litrato. Noong una, gumawa kami ng babala sa Ingles, ngunit walang epekto. Nang isulat sa Korean, medyo tumahimik. Sa ikatlong araw, sa isang puting beach sa Phu Quoc, nakatambak ang basura. Araw-araw, ang paglilinis sa lugar kung saan nakatira ang mga Koreanong turista ay tumatagal ng 3 beses sa normal, sabi ni Miss Lei, isang cleaner. Nariyan lamang ang basurahan, ngunit iniiwan nila sa buhangin. Ang katotohanan na, hindi lamang tungkol sa Vietnam. Noong gabi ng ika-4 na araw, nakakita sila ng isang signboard na may nakasulat na walang Koreano sa Korean sa isang restaurant district sa Ho Chi Minh City.
Nagbukas ng bibig ang may-ari, si Pham Thai Mai. Tinanggap ko sila hanggang 3 buwan na ang nakalipas. Ngunit ang walang katapusang bargaining, ang maingay na pag-uusap, ang malupit na pagtrato sa mga empleyadong marunong mag-Korean. Sunod-sunod na umalis ang mga empleyado. Ako ay isang negosyante. Mahalaga ang pera. Ngunit mas mahalaga ang mental na kalusugan ng aking mga empleyado. Naramdaman ni Director Kien ang sakit sa kanyang dibdib nang marinig ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng 1 linggong investigasyon, bumalik si Director Kien sa Hanoi na may dalang napakalaking file ng datos. Sa eroplano, mahinang nagtanong si Lin, "Direktor, ito ba ay problema lamang ng Vietnam?" Marahan na umiling si Director Kien. "Hindi. Kailangang imbestigahan." Daskula, ang kanyang hinala, sa kasamaang palad, ay napatunayan. Kinabukasan, ipinatawag si Director Kien sa opisina ng kanyang superior, ang General Director GD. Nakita niya ang makapal na ulat na galing sa South Korea sa mesa. 2 oras na binasa ng GD ang lahat ng iyon. Director Kien, seryoso ito. Ang mukha ng GD ay malungkot. "Oo. Ang nakita ko roon ay higit pa sa aking inaasahan." Nagtanong ang GD habang nakatingin sa mga litrato graffiti. "Basura. Walang Koreano sign." Director Kien, problema lamang ba ito sa Vietnam? Napako si Director Kien. Sa totoo lang, iyon din ang nasa isip niya. Aagapan ko po agad ang investigasyon. Pagkalabas ng opisina, inutusan niya si Lin. "Mag-imbestiga ka sa South Korea, Taiwan, at iba pang bansa kung saan maraming Koreanong turista. Tingnan mo kung may naiulat na mga katulad na problema." Nagsimulang maghanap si Lin sa internet. Ang mga keyword ay Korean, tourist, manners, problem. Nang lumabas ang mga resulta, nagbago ang kulay ng mukha ni Lin. "Direktor, ito." Ipinakita sa screen ng computer ang mga balita sa Korea. Ang pamagat, paghihigpit sa pagpasok ng mga turista sa sagradong templo sa Gyeongju dahil sa kawalan ng respeto. Nagbasa si Director Kien. Isang templo sa Gyeongju, ang sentro ng kultura at kasaysayan ng Korea. Dahil sa pag-abuso sa paninigarilyo at pagtatapon ng upos, pagdura sa lupa, at may mga komento ng mga opisyal ng templo. Parang niyuyurakan ang ating kultura. Ang sakit sa damdamin ay umabot na sa limitasyon. Nanginginig ang mga kamay ni Director Kien. Mayroon pa ba? VI. Pagsisisi. At pagkabulag. Patuloy ang paghahanap ni Lin at sunod-sunod na lumabas ang mga kaso. Lumabas na marami pang insidente ng kawalan ng galang sa mga banal na lugar sa Korea. Ang mga numero ay nasa kanyang harapan. 57 milyong Koreano ang bumisita sa Vietnam. Patuloy na tumataas ang mga chart. Ngunit sa kabilang banda ay may mga nasirang heritage, mga napagod na lokal, at mga walang Koreano na karatula. "Direktor, ano ang gagawin natin?" tanong ni Lin. Sumagot si Director Kien ng may determinasyon. "Iuulat ang lahat at magtatatag ng mga hakbang. Kung magpapatuloy ito, hindi natatanggapin ang mga Koreanong turista kahit saan." Kinagabihan, bumalik si Director Kien sa opisina ng GD na may karagdagang ulat tungkol sa mga kaso sa Korea. Bumuntong hininga ng malalim ang GD, Director Kien, hindi na ito problema lamang ng opisina ng turismo, kailangang kumilos ang antas ng gobyerno. "Opo, sang-ayon ako. Magdaos tayo ng emergency meeting. Tipunin natin ang mga ahensyang may kaugnayan sa susunod na linggo." Tumango si Director Kien. Ngunit sa kanyang puso, mayroong pag-aalala. Aabot pa ba tayo sa tamang panahon kung sisimulan natin ang mga hakbang ngayon? Ang nawalang karangalan. Pagkaraan ng 1 linggo, nagtipon-tipon ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya sa gusali ng gobyerno sa Hanoi, mga opisyal mula sa Ministry ng Kultura, Ministry ng Ugnayang Panlabas, at BPP. Ipinakita ni Director Kien sa projector ang mga resulta ng investigasyon, ang graffiti-filled heritage, ang mga tumpok ng basura, ang mga walang Koreano na signboard, at ang mga balita tungkol sa templo ng Gyeongju sa Korea.
Nawala ng salita ang mga dumalo. Ito ay isang isyu na may kinalaman sa karangalan ng bansa, sabi ng isang opisyal ng ugnayang panlabas. Formal na ring dumating ang pakiusap ng gobyerno ng South Korea para sa pagpapabuti. Namahagi ang opisyal ng Ministry ng Kultura ng isang pamphlet na pinamagatang Mga Wastong Asal habang naglalakbay sa ibang bansa. Natigilan si Director Kian sa nilalaman. Huwag mag-uwi ng mga kagamitan sa hotel. Huwag magnakaw ng mga tuwalya. Huwag maingay sa pampublikong lugar. Ito ang pinakapangunahing bagay. Parang itinuturo sa mga bata. Bulong ni Lin. Pero, Direk, ibig sabihin, ito ang level na kailangan, dagdag ni Lin. Sa ugat, ito ay problema ng edukasyon, sabi ng isang opisyal. Ang paggalang sa kultura ng ibang bansa, ang kamalayan sa pampublikong asal. Hindi ito matututuhan sa isang iglap. May ilang bansa na ang formal na nagpahayag ng pag-aalala, sabi ng opisyal ng ugnayang panlabas. Kung magpapatuloy ito, mapipilitan kaming higpitan ang pagtanggap sa mga Koreanong turista. Nagtanong si Director Kian sa kanyang puso, ano ang nagawa nating mali? Di ba itas? Ang pagtanggi ng karangalan. Pagkalipas ng isang buwan, nagsimulang dumating ang mga bagong ulat kay Director Kian. Ang pagpasok sa paliparan ay ginawang mas mahigpit at tinaasan ang multa para sa paglabag sa asal. Binasa ni Director Kian ang isang pahayag na inilabas ng turismo ng Vietnam. Pinahahalagahan ng ating bansa ang kita mula sa turismo, ngunit higit pa rito, pinahahalagahan natin ang ating kultura at karangalan ng bansa. Sa estatistika, ang mga Koreanong turista ay bumubuo ng halos 30% ng lahat ng banyagang bisita sa Vietnam. Isang napakahalagang merkado. Ngunit pinili ng gobyerno ng Vietnam ang karangalan bago ang ekonomiya. Pinuri ng internasyonal na media ang desisyong ito. Pinili ng Vietnam ang pagmamalaki ng bansa kaysa kita mula sa turismo. Isang pagpili upang ipagtanggol ang karangalan kaysa sa benta. Ito ang tunay na lakas ng turismo. Isang mabigat na pagsisisi ang bumalot sa puso ni Director Kian. Mayroon ding mga bagong ulat mula sa South Korea. Ang desisyon ng templo ng Gyeongju ay nakakaapekto rin sa iba pang destinasyon ng turismo. Dumarami ang mga pasilidad na nagpapahigpit sa pagtugon sa mga lumalabag sa asal. Direktor, sabi ni Lin, na may dalang bagong datos. Maging sa online sa Vietnam, usap-usapan ang problemang ito. Lumabas sa screen ang mga komento ng mga Koreano mismo. Bakit isinuot ang sombrero ng digmaan sa Vietnam? Nakakahiya sa bansa. Hindi ito problema ng individual. Problema ito ng edukasyon. Ang natutunan sa karanasan. Nagtanong si Director Kian sa sarili, bakit tinatanggap ang mga Hapon na turista sa buong mundo? Nagsimula siyang magsaliksik. Ang mga artikulo tungkol sa mga Hapon na turista ay may mga salitang tulad ng tahimik at magalang. Iginagalang ang kultura ng ibang tao, inaalis ang sariling basura, tiyak na sumusunod sa mga lokal na patakaran. Natanto ni Director Kien ang isang malaking pagkakaiba. Sinabi ng mga Koreano na nakakasawa na ang karaniwan at pumunta sa Vietnam. Ngunit sa katunayan, ang Vietnam ay tahimik at tiyak na lumalayo sa kanila. Ano ang nawala sa atin? Ang tiwala, ang paggalang, at ang karapatan na tanggapin. Ang resulta ng paghabol lamang sa mga numero ay ang pagkawala ng pinakamahalagang bagay at ang kabayaran ay napakalaki. Ilang linggo ang lumipas. Si Director Kian ay nakaupo ng malalim sa kanyang mesa. Sa harap niya ay nakalatag ang mga dokumento tungkol sa patakaran ng turismo ng Vietnam. Ang patakaran na inilabas ng Opisina ng Turismo ay nagsasabing, hangarin na maging isang bansa na may mataas na kalidad ng turismo. Pagbuo ng isang relasyon kung saan nagrerespetuhan ang isa't isa. Sa wakas ay naunawaan ni Director Kien ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ang turismo ay hindi lamang pagtitipon ng tao. Unawain ang bansang binibisita at pumunta ng may paggalang. At ang tumatanggap na panig ay tinatanggap habang pinahahalagahan ang sariling kultura. Sa dalawang iyon lamang, nabubuo ang tunay na turismo. Ngayon, nauunawaan niya kung bakit tinatanggap ang mga Hapon na turista sa buong mundo. Iginagalang nila ang kultura, kumilos ng tahimik at magalang,
At hindi kailanman nakalimutan ang paggalang sa iba. Bumuntong hininga ng malalim si Director Kien. Ang Hanoi ay masigla gaya ng dati, ngunit ang kanyang puso ay puno ng matinding pagsisisi. Direktor, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Lin, na may dalang kape. Hindi ako ayos. Nakagawa tayo ng isang bagay na hindi na mababawi. Ngunit maaari pa nating baguhin ito ngayon, hindi ba? Tumango si Director Kien sa mga salita ni Lin. Oo, tama ka. Matagal bago ito mangyari. Ngunit kailangan nating magbago. Ang Vietnam, ang bansang matagal nang tumatanggap ng mga dayuhan. Ngunit ngayon, nagsisimula itong gumuhit ng linya sa kanilang puso. Ang kailangan para maging matagumpay bilang isang destinasyon ng turismo ay hindi ang pagtanggap ng maraming tao. Ito ay ang pagtatatag ng isang relasyon kung saan nagrerespetuhan ng isa't isa. Ang landas ng pagsisisi na tinahak ni Director Tran Huu Kien ay ang resulta ng pagwawalang bahala sa kultura sa ngalan ng turismo. Pinili ng Vietnam ang karangalan kaysa sa ekonomiya. Ang karaniwan sa dalawang ito ay ang saloobin ng pagpapahalaga sa kultura at dignidad ng bansa higit sa lahat. Nagtatapos.